May, may mga gabi na hinding-hindi mo malilimutan. Mga gabing sumisira, hindi lang sa katahimikan, kundi sa buong pagkatao mo. Ang, sa akin, ay nagsimula sa isang hapunan ng pamilya, isang linggo ng gabi. Dapat sana ay masaya, puno ng tawanan ng aking mga apo. Puno ng amoy ng paborito nilang lechon manok na niluto ko. Pero ang gabing iyon ang sumaksak sa akin. Hindi patalikod, kundi harap-harapan. Sa gitna ng hapagkainan, sa harap ng aking anak na si Isabel, sa harap ng aking mga apo na may bilog at takot na mga mata, tumayo ang aking kaisa-isang anak na lalaki, si Marco, at sa tinig na walang bahid ng pagsisisi, sinabi niya ang mga salitang dumurog sa akin. Sinabi niya, "Ma, isa kang talunan." Isang talunan. Ang salitang iyon. Hindi lang umalingaw-ngaw. Tumarak ito. Tumingin siya sa akin na para bang ako ay isang basahan, isang dumi na kailangan niyang ipagpag mula sa kanyang magandang buhay at para dagdagan pa ang sakit. Itinuro niya ang kanyang madrasta, si Marisa, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa na may ngiting tagumpay. Pero si Tita Marisa, sabi pa niya, siya ang tunay na ina na hindi ko naranasan sa'yo. Ang hiya, ang kahihiyan. Sa sandaling iyon, parang gusto kong magpalamon sa sahig. Ang sarili kong anak, ang batang inalagaan ko, pinag-aral, at isinakripisyo ang lahat, ay ipinahiya ako sa harap ng lahat. Walang kahit katiting na utang na loob. Para sa kanya, ako ay isang pagkakamali, isang kabiguan, at ang pinakamasakit, walang kumibo. Ang asawa ni Marco, ang mga kamag-anak. Lahat sila ay nagpatuloy sa pagkain na para bang walang narinig. Para bang ang puso ng isang ina na dinudurog sa harap nila ay hindi mahalaga. Sa loob ng 35 taon, ginampanan ko ang papel ng isang perpektong ilaw ng tahanan. Noong iwan kami ng ama nila, ako ang tumayong ama at ina. Ako ang nag-iisang nagtrabaho, nagluto, naglaba, nag-alaga sa kanila kapag sila'y nilalagnat. Naaalala ko pa noong si Marco ay bata pa. Hindi siya makatulog hanggat hindi ko hinihimas ang kanyang likod. Naaalala ko ang mga araw na isinangla ko ang mga alahas na bigay pa ng aking ina para lang maipambayad sa kanyang tuition fee. Nang siya'y magkapamilya at mawalan ng trabaho, sino ang sumalo sa kanya? Ako, ang sahod ko bilang isang guro, ang naipon ko sa SSS, ang maliit kong pensyon, lahat ay ibinuhos ko sa kanya. Ipinambayad sa upa ng bahay na tinitirhan nila, ipinambili ng gatas at diaper ng mga apo ko, pati na ang kotse na ipinanghahatid niya sa kanyang asawa, ako ang nagbayad noon. Cash. Mula sa ipon ko na para sana sa aking pagtanda, pero para sa kanila, ako ay isang anino lamang. Isang palamuti sa bahay na paminsan-minsan ay inaalok ng pagkain tuwing linggo. Isang ATM na walang password. Nag-iisa ako sa pag-aalaga, pero wala silang pakialam. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabing napagtanto nila na para sa kanila, wala na akong silbi. Isa na lang akong matandang talunan. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Isang bagay na hindi kailanman inisip ni Marco o ni Marisa. Habang naglalakad ako papalayo sa hapagkainan na iyon, dala-dala ang bigat ng kahihiyan. Mayroon akong isang lihim na yaman. Hindi ito ginto o pera na nakatago sa bangko. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan. Isang bagay na tahimik kong inipon sa loob ng maraming taon. Sa loob ng desk ko, may isang folder. Isang makapal na folder na puno ng mga resibo, mga bank statement, mga titulo ng lupa at bahay, mga rehistro ng sasakyan. Bawat sentimo na ginastos ko para kay Marco, mula sa bayad sa kuryente hanggang sa mismong bubong na natutulugan niya. Lahat ay nakadokumento. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang lahat ng iyon ay nasa aking pangalan. Akala nila ako ay isang hamak na pawn lang sa kanilang laro. Isang matandang babae na madaling itapon kapag hindi na kailangan. Ang hindi nila alam,
habang sila ay nagpapakasaya. Ako ay tahimik na nag-iipon ng aking mga alas, ang aking trump card, ang matandang tinawag nilang talunan. Siya pala ang may hawak ng lahat ng baraha. Sa gabing iyon, hindi ako umiyak. Sa gabing iyon, ako ay nagplano. Hindi ito tungkol sa simpleng paghihiganti. Hindi. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang aking karangalan bilang isang ina at bilang isang tao. Gusto nila akong maging tahimik. Gusto nilang ako ay maglaho. Ngayon, hindi lang ang bahay at kotse ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking kapayapaan at bibigyan ko sila ng isang aral. Isang aral na hindi nila malilimutan habang buhay. Isang aral na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo. Dahil sa kuwentong ito, hindi na ako mananahimik. Kung kayo po ay nakaranas ng maramdamang tila isang dayuhan sa sarili ninyong pamamahay, o kung naramdaman nyo na binaliwala ang lahat ng inyong sakripisyo, i-like at i-share po ninyo ang video na ito at mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Nais kong malaman ang inyong mga karanasan. At huwag niyo pong kalimutang sabihin kung saan kayo nanonood. Mula ba kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa ibang bansa? Samahan niyo ako sa aking kuwento. Dahil ito na ang simula. Ang simula ng pagbawi ko sa lahat. Ang katahimikan sa aking silid ng gabing iyon ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nakahiga ako sa kama, pero ang diwa ko ay gising na gising. Nakatitig sa kisame, pinapanood ang dahan-dahang pag-ikot ng elisi ng aming lumang electric fan. Bawat ikot ay tila isang pag-ulit ng mga salitang binitiwan ng aking anak. Talunan. Isa kang talunan, ma. Ang mga salitang iyon ay hindi basta tunog. Para itong mga multo na lumulutang sa dilim ng aking kwarto. Paulit-ulit na bumubulong. Paulit-ulit na nanunuya. Hindi ako umiyak. Sa tingin ko, naubos na. Ang mga luha ko, maraming taon na ang nakalipas. Ang nararamdaman ko ay hindi lungkot. Ito ay isang uri ng pagkamulat. Isang malamig at matigas na katotohanan na unti-unting gumagapang sa aking buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Malinaw, na para bang kahapon lang nangyari. 3 taon na ang nakalipas. Noong si Marco ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Naalala ko ang tawag niya sa akin. Hating gabi, umiiyak. Basag ang kanyang boses. Nawalan na naman siya ng trabaho. 3 beses na sa taong iyon. Nahuli siyang nagmamaneho ng lasing, kaya kinumpiska ang kanyang lisensya. Pinalayas siya sa apartment na inuupahan dahil hindi na makabayad. At ang asawa niya, kasama ang mga anak nila, ay nakitira muna sa bahay ng mga kaibigan. Gumuho ang mundo niya. Naalala ko ang tanong ko sa kanya, nasaan ang ama mo? Nasaan si Marisa? Ang sagot niya, nasa isang river cruise daw sa Europa. Walang signal. O, marahil, ayaw lang talagang sagutin ang kanyang tawag. Kinabukasan, sinamahan ko siya sa isang dealership ng sasakyan. Doon, sa ilalim ng matinding ilaw ng showroom, nakita ko kung gaano siya kawasak. Ang buhok niya ay magulo. Ang mga mata niya ay lubog. At ang kanyang tindig ay parang isang matandang lalaki, hindi isang 32 anyos na ama. Hawak niya ang mga papeles na para bang iyon ang magliligtas sa kanya. Bumulong siya sa akin. Ang mga salita ay halos hindi lumalabas sa kanyang bibig. Ma, sabi niya, nililigtas mo ako. Sa mga salitang iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Nakalimutan ko na ang pera na iyon ay galing sa aking SSS pension. Ang perang dapat sana ay para sa aking pagtanda, para sa aking mga gamot, para sa aking kapayapaan. Hinugot ko ang halos 800,000 piso, cash. Ibinigay ko sa dealer. At nang iabot sa kanya ang mga susi ng isang kulay pilak na Toyota Camry, napahagulgol siya. Niyakap niya ako nang napakahigpit. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mga buto sa likod. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Naisip ko, ito na.
Ito na ang pagbabago. Babalik na sa akin ang anak ko. Ang anak kong mapagmahal. Ang anak kong minsan ay kumakanta ng wala sa tono sa likod ng kotse tuwing kami ay bumibiyahe. Kinunan ko pa siya ng litrato. Nakasandal siya sa hood ng bagong kotse. Ang ngiti niya ay abot hanggang tenga. Isang ngiti ng isang taong muling nabigyan ng pag-asa. Itinago ko ang litratong iyon sa aking telepono, sa ilalim ng folder na favorites. Pero habang nakahiga ako ngayon sa aking kama, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Ang lalaking nasa hapagkainan kanina ay hindi na ang batang iyon. Ang lalaking iyon na walang pakundangang dumura sa lahat ng aking sakripisyo ay isang estranghero. Ang bawat tulong na ibinigay ko sa kanya, ang pera para sa upa, ang pambayad sa abogado, ang pambili ng pagkain, hindi iyon nakatulong para siya ay tumayo. Sa halip, tinuruan ko lang siyang umasa. Tinuruan ko siyang isipin na ako ay isang obligasyon, isang balon na hindi na uubusan. Hindi niya ako mahal. Ginagamit niya lang ako. Ang katotohanang iyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. At sa pagbuga ko ng hangin, kasamang lumabas ang lahat ng natitirang kahinaan sa aking katawan. Ang pagiging ina na laging nag-aayos. Ang ina na laging nagpapatawad. Ang ina na laging sumasalo ay tahimik na umupo sa isang sulok ng aking pagkatao at hinayaan niyang may ibang pumalit sa manibela. Isang babae, isang babaeng pagod na, isang babaeng sawa na, at isang babaeng may hawak ng lahat ng resibo. Bago sumikat ang araw, buo na ang aking pasya. Hindi na ako ang kanyang safety net. Panahon na para maranasan niyang mahulog. At sa pagkakataong ito, wala nang sasalo sa kanya. Pagsikat ng araw, hindi ako nagtimpla ng kape na may gatas o asukal. Nagtimpla ako ng kapeng barako, maitim, matapang, walang anumang lambing. Ganoon ang pakiramdam ko, matigas, determinado. Ang langit sa labas ay kulay abo pa. Isang perpektong salamin ng bagong simula na walang kulay, walang emosyon, puro desisyon. Kinuha ko mula sa luma kong aparador ang isang folder. Ang folder na iyon ay ang aking lihim na yaman. Ang mga gilid nito ay medyo gamit na, pero ang laman nito ay matibay. Naroon ang lahat, bawat resibo ng kuryente at tubig na binayaran ko. Bawat statement ng mortgage na ako ang nag-asikaso. Ang titulo ng bahay, ang rehistro ng kotse. Lahat. Malinaw na nakasulat sa isang pangalan, Elena Reyes. Ang pangalan ko. Sabi nila, ang pagiging ina ay sakripisyo. Tama sila. Pero hindi nila sinabi na minsan, ang sakripisyo ay nagiging isang uri ng pagnanakaw. Ninanakaw ang iyong lakas, ang iyong pera, at ang pinakamasakit sa lahat, ninanakaw ang iyong dangal. Ngayong araw, babawiin ko ito. Nagmaneho ako papunta sa bahay na tinitirhan niya. Ang bahay na ako ang nagbabayad habang nasa daan. Ibinaba ko ang bintana ng aking lumang kotse. Ang hangin ng umaga ay malamig. Isang paalala na may mga bagay na kailangang mamatay muna bago magkaroon ng bagong buhay. Natatanaw ko na ang Acacia Street. Ang maliit na bungalow na iyon na minsan ay puno ng pangarap. Naalala ko ang unang araw na pumasok kami roon. Sobrang saya ni Marco. Sabi niya, dito na raw siya magbabagong buhay. Dito na niya bubuuin ang kanyang pamilya. Isang pangako na napako. Ipinark ko ang kotse sa tapat ng bahay. Hindi ako nagmadali. Huminga ako ng malalim bago bumaba. Walang kaba, walang takot, tanging isang matibay na kapasyahan. Kumatok ako sa pinto. Inabot ng halos 1 minuto bago niya ito buksan. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang damit, at namamaga pa ang kanyang mga mata mula sa galit kagabi. Nang makita niya ako, ang una niyang reaksyon ay pagkagulat. Ma, sabi niya, naguguluhan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako nagsalita. Itinaas ko lang ang aking kamay. Bukas ang aking palad. Ano? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata.
Ang mga susi, sabi ko sa isang boses na kalmado at hindi nagbabago. Ang susi ng bahay, ang susi ng kotse. Una siyang natigilan, tapos bigla siyang humalakhak. Isang tawa na puno ng pang-iinsulto. Para bang sinabi ko ang pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo. Hindi ka seryoso, ma. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumagot. Doon, nakita niya sa aking mga mata na hindi ito isang biro. Ang tawa niya ay napalitan ng inis. Diyos ko, ma. Ano ba to? Ibinigay mo sa akin ang bahay na to. Ibinigay mo sa akin ang kotse. Lumabas siya ng pinto at isinara ito ng malakas. Ayaw niyang marinig ng kanyang asawa ang aming pag-uusap. Doon siya nagkamali dahil sa labas. May mga nanonood. Ang kapitbahay na nagdidilig ng halaman. Ang isa pang kapitbahay na naglalakad ng aso. Lahat sila ay nagkukunwaring walang nakikita. Pero alam kong bawat salita ay kanilang naririnig. Hindi, mahinahon kong sagot. Dahan-dahan kong kinuha ang folder mula sa aking bag. Binuklat ko ito. Hindi ko ibinigay sa iyo ang mga ito, sabi ko. Ako ang nagbayad para sa mga ito. Nakapangalan sa akin. At ngayon, tapos na akong magpanggap. Sinundan niya ako hanggang sa driveway kung saan nakaparada ang Toyota Camry. Nagsisigaw na siya. Hindi mo pwedeng bawiin yan basta-basta. Regalo yan. Tumigil ako sa tabi ng kotse. Kinuha ko ang OR, CR mula sa folder. Ang papel ay bago pa, walang gusot. Nakarehistro kay Elena Reyes. Basa ko ng malakas. Ako yun, hindi ikaw. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi sa puro galit. Nakakahiya ka, ma. Nag-iiskandalo ka. Bulong niya, habang sumusulyap sa mga kapitbahay. Hindi, sagot ko. Ang nakakahiya ay isang 35 taong gulang na lalaki na nagsisigaw sa sarili niyang driveway dahil ayaw na siyang sustentuhan ng kanyang ina sa kanyang mga pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Nakita kong kumurap siya na para bang sinampal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala siyang maisagot. Walang matalinong pangaasar. Tanging katahimikan. Sumakay ako sa kotse na ako ang bumili. Pinaandar ko ang makina. Bago ako umalis, ibinaba ko ang bintana. May huli siyang sinabi, isang desperadong atake. Sabi ni Tita Marisa, nawawala ka na raw sa sarili mo. Ngumiti ako. Kung ganoon, sabi ko, doon ka na tumira sa kanya. Hayaan mong siya ang bumili ng mga kotse mo. Hayaan mong siya ang magbayad ng mga utang mo. At habang dahan-dahan akong umaatras, pinanood ko siya sa rearview mirror. Ang dating higanteng sumisira sa buhay ko ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Ang loob ng bangko ay malamig at tahimik. Kabaligtaran ng mainit na eksena sa driveway ni Marco kanina, ang amoy ng papel at tinta, ang mahinang tunog ng mga keyboard. Lahat ay nagsasabi ng isang bagay. Dito, lohika ang nasusunod, hindi emosyon. Ito ang perpektong lugar para sa aking susunod na hakbang. Dala ko pa rin ang parehong folder na katibayan ng aking kapangyarihan. Ito na ang huling yugto ng pagputol ng tanikala. Lumapit ako sa information desk. Ang babaeng nandoon, si Clara, ay pamilyar sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nakikita niyang nag-aasikaso ng mga bayarin para sa bahay sa Acacia Street. Ngumiti siya. Tita Elena, magandang umaga po. Akala ko po online na kayo nagbabayad ngayon. Ngumiti ako pabalik. Isang ngiti na kalmado at kontrolado. Hindi ngayon, Clara, sagot ko. May iba akong kailangan. 10 minuto ang lumipas. At nakaupo na ako sa harap ng isang bank officer. Isang batang babae na mukhang bago pa lamang sa trabaho. Magalang, propesyonal. Inilatag ko sa kanyang mesa ang mga dokumento ng bahay. Tiningnan niya ito. Mortgage po ito para sa 214 Acacia Street. Tama po ba, ma'am? Tanong niya. Tama, sagot ko. Ngumiti siya. Gusto niyo po bang i-cancel ang inyong mga auto payments? Dito na nagsimula. Huminga ako ng malalim. Hindi, sabi ko.
Gusto kong tanggalin ang pangalan ko sa mortgage na yan. Gusto kong putulin ang lahat ng aking koneksyon at responsibilidad sa property na iyan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang kanyang propesyonal na ngiti at napalitan ito ng pagkalito. Naku, ma'am, sabi niya, hindi po ganoon kadali yon. Kayo po ang co-signer. Hindi lang po kayo ang nagbabayad, may legal po kayong pananagutan. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Sumandal ako ng bahagya. Alam ko, sabi ko, at inilabas ko ang isang bagong dokumento mula sa aking folder. Isang legal revocation of financial support. Pinanotaryo ko kaninang 1 to 6 ng umaga. Halos basa pa ang tinta. Simula ngayong araw, pagpapatuloy ko, hindi na ako magbabayad para sa residente ng bahay na iyan. 5 taon ko na siyang sinusuportahan. Panahon na para matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinuha ng babae ang dokumento. Binasa niya ito ng mabuti. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Okay po, sabi niya ng maingat. Kapag pinroseso po natin ito, magpapadala po ang bangko ng isang formal notification. Ang residente po, si Mr. Marco Reyes, ay bibigyan ng abiso na siya na ang responsable sa pagbabayad. Kung wala pong bayad na matanggap sa loob ng 60 na araw, ang bahay ay mapupunta sa default at sisimulan na po ang proseso ng foreclosure. Naiintindihan ko. Matatag kong sagot. Tiningnan niya muli ang computer. May record din po rito, Tita Elena, na kayo ang laging nagpupuno ng kulang sa escrow sa loob ng 3 taon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi at ni isang thank you card. Wala akong natanggap, sabi ko. Hindi siya tumawa. Tumango lang siya na para bang naiintindihan niya ang lahat. Understood po. At dumating na ang sandali. Hinarap niya sa akin ang monitor ng computer. Nakita ko ang screen ng mga bayarin. Itinuro niya ang isang malaking pulang button. Ang nakasulat, Cancel Automatic Payments. Tumingin siya sa akin. Sigurado po kayo, ma'am? Tanong niya sa huling pagkakataon. Tumingin ako sa pulang button pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Siguradong sigurado, sagot ko. Isang matalas na click ng mouse ang narinig sa buong cubicle at ang status sa screen ay nagbago. Cancelled. Kinuha niya ang isang physical copy ng notice at tinatakan ito. Isang malaking pulang tatak na parang tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Tapos na. Inabot niya sa akin ang papel. Dahan-dahan ko itong tiniklop at isinilid pabalik sa aking folder. Salamat, Clara, sabi ko habang tumatayo. Habang papalabas ako, tinawag niya ako. Tita Elena, sabi niya. Ang boses niya ay may halong pag-aalala. Maghanda po kayo. Nagagalit po ang mga tao kapag nawawalan sila ng safety net. Huminto ako at lumingon. Ngumiti ako. Dapat, inisip niya yan, sabi ko. Bago niya pinutol ang lubid. Hindi pa man ako nakakalabas ng parking lot ng bangko, nagsimula nang mag-vibrate ang aking telepono. Hindi ko na kailangang tingnan. Alam ko kung sino ito. Si Marco. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa tumigil. Pagkatapos ng ilang segundo, tumunog ulit. At ulit. Sa pang-4 na tawag, sinagot ko. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya. Ma! Narinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya. Nanginginig, hindi sa lungkot, kundi sa puro galit. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? May natanggap akong alert galing sa bangko. Sabi, AutoPay failed. Anong nangyayari? Ang boses niya ay parang sirena ng ambulansya. Malakas, nakakabingi, at puno ng panik. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Itinigil ko na ang pagbabayad, sabi ko sa paraang simple at direkta. Ikaw ang nakatira diyan, kaya ikaw ang magbayad. Isang sandali ng katahimikan. Para bang pinoproseso pa ng utak niya ang aking sinabi. At pagkatapos, sumabog siya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi basta-basta. May mga bills ako. May pamilya ako. Sinisira mo ang buhay ko, Marco. Narinig ko ang pagkadesperado sa kanyang boses. Ang boses ng isang batang inagawan ng laruan.
Hindi lang ito tungkol sa isang komento, Marco. Mahinahon kong paliwanag. Ito ay tungkol sa maraming taon ng pagkuha, maraming taon ng kawalan ng respeto. Ang nangyari noong linggo ng gabi. Iyon lang ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Diyos ko naman, ma. Ginagawa mo talaga to? Sigaw niya. Tatalikuran mo ang sarili mong anak dahil lang sa isang masamang gabi? Sabi na nga ba ni Tita Marisa, masyado kang madrama. Marisa, doon na naman siya. Ang pangalan na iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa aking dibdib. Marisa, inulit ko ang pangalan. Ang babaeng tinatawag akong, ano nga ulit pangalan niya sa mga party. Ang babaeng nagsabi sa akin na dapat daw akong tumigil sa pananamit na parang nakikipagkompetensya sa mga mas batang babae. Ang Marisa, na yan ba ang pinag-uusapan natin? Madrasta ko siya, depensa niya. Asawa siya ng ama mo, pagtatama ko. Hindi mo siya ina. At siguradong sigurado ako. Hindi siya ang iyong magiging tagapagligtas sa problemang ito. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim sa kabilang linya. Nararamdaman kong nag-iisip siya. Naghahanap ng butas sa aking depensa, pero wala siyang makita. Dahil ngayon, ako ay nakatayo sa isang pader na gawa sa katotohanan. Sinubukan niya ang huling paraan, ang pagpapaawa. Ang boses niya ay biglang lumambot. Lagi ka namang tumutulong, ma, sabi niya. Iyan ang ginagawa mo. Iyan ka. Bilang isang ina, halos matawa ako sa kanyang sinabi. Nakikita pa rin niya, ako hindi bilang isang tao, kundi bilang isang tungkulin. Isang function. Hindi, mariin kong pagtatama. Iyan ang ako. At dati. At pagkatapos, binitiwan ko ang mga salitang matagal ko nang dapat sinabi. Ang mga salitang nagpalaya sa akin. Hindi ako ang iyong safety net, Marco. Hindi ako ang iyong ATM. At lalong hindi ako ang iyong backup plan kapag ayaw nang maglabas ng pera ni Marisa. Diyos ko, bulong niya. Baliw ka na. Ito na ang huli niyang alas. Ang paninisi. Alam mo ba kung anong magiging itsura nito kapag na-foreclose ang bahay? Kapag kailangang lumipat ng mga bata? Kapag nalaman ng lahat? Hindi ko yan problema. Malamig kong sagot. Ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Problema mo yan. Ikaw ang gumawa niyan. Kaya ikaw ang mag-ayos. At pagkatapos, ibinaba ko ang telepono. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Pero hindi sa takot dahil ito sa adrenaline. Pakiramdam ko, isang malaking dam ang nasira sa loob ko. At lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, lahat ng hinanakit na inipon ko sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na bumuhos palabas. Bawat kaarawan ko na kinalimutan niya, bawat Pasko na hindi man lang siya nag-abalang bumisita, bawat pagkakataon na pinaramdam niya sa akin na dapat akong magpasalamat dahil iniimbitahan pa niya ako. Hayaan mo siyang magpanik. Hayaan mo siyang maramdaman ang mawalan. Hayaan mo siyang matikman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang bunga ng kanyang mga ginawa. Sa wakas, malaya na ako. Gabi na, nang muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, isang numero na matagal ko nang sinubukang kalimutan, ngunit nakatatak pa rin sa aking isipan. Ang numero ng aking dating asawa, si Antonio. Alam kong hindi magtatagal at makakarating sa kanya ang balita. Ang sigaw ng kanyang paboritong anak ay tiyak na umabot na sa kanyang pandinig. Sa loob ng 20 taon mula nang kami ay maghiwalay, bibihira niya akong tawagan maliban na lang kung may kinalaman ito sa pera o problema ni Marco. At sa gabing ito, alam kong pareho iyon. Huminga ako ng malalim, inihanda ang aking sarili, at sinagot ang tawag. Elena, bungad niya. Ang boses niya ay kalmado, pero isang pekeng kalma. Ang uri ng katahimikan na ginagamit ng isang tao kapag sinusubukan niyang kontrolin ang isang sitwasyon na alam niyang wala na siyang kapangyarihan. Ito ang boses na ginamit niya noong sinabi ko sa kanyang gusto ko nang makipaghiwalay. Boses ng isang taong nagulat na may tumayo laban sa kanya. Kakausap ko lang si Marco. Pagpapatuloy niya. Wasak na wasak siya. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang tanong niya ay hindi nagmula sa pag-aalala. Ito ay isang akusasyon na para bang ako ang may kasalanan sa pagiging wasak ng kanyang anak.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang dating Elena ay marahil magpapaliwanag, magsosorry o iiyak. Pero ang Elenang kausap niya ngayon ay iba na. Itinigil ko na ang pagbabayad sa buhay niya, Antonio. Sabi ko ng diretsyo. Walang paligoy-ligoy. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isang hininga ng pagkadismaya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Basta-basta, Elena. Anak mo siya. Ang mga salita niya ay parang isang sirang plaka. Paulit-ulit. At 35 taong gulang na siya, Antonio, sagot ko. Katahimikan. Alam kong wala siyang maisasagot doon. Kaya ginamit niya ang kanyang susunod na alas. Huwag mong isama si Marisa dito. Mariin niyang sabi. Doon ako natawa. Isang tawa na hindi ko napigilan. Isama? Antonio? Matagal na siyang kasama dito. Tumaas na ang boses ko. Siya ang bumubulong sa tenga ng anak ko. Siya ang nagsasabi na ako ay isang pabigat. Siya ang nag-enjoy panoorin akong ipahiya sa sarili kong pamamahay. Ang pamilyang binuo ninyo sa paligid ng pagpapalaki sa ego ni Marco ay hindi ko na responsibilidad. Sinubukan niyang lumambot. Ang classic na taktika ni Antonio. Makinig ka, sabi niya. Lahat tayo ay nakakapagsabi ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Pero hindi ibig sabihin niyan ay sisirain mo na ang relasyon mo sa anak mo. Si Marisa at ako ay nag-aalalang. Doon na ako sumingit. Si Marisa at ako, ulit ko. Siya na ba ang nagsasalita para sa'yo ngayon? O inuulit mo lang lahat ng sinusubo niya sa'yo dahil mas madali yon kaysa gamitin ang sarili mong isip? Katahimikan ulit. At pagkatapos, ang huli niyang atake. Lagi ka namang ganyan, Elena. Mahilig kang kumontrol. Ngumiti ako. Ang dating ako ay masasaktan sa mga salitang iyon. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi, Antonio. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang gusto ko ngayon ay kapayapaan. Isinuko ko ang lahat para palakihin ang batang iyan habang ikaw ay masayang nagpapakasal sa isang mas bata at mas magandang babae. Ngayon na nagiging abala na para sa inyo ang pag-aalaga sa kanya, gusto mong ako pa rin ang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali habang si Marisa ang nag-aayos ng kanyang korona at ikaw ay nagkukunwaring pinalaki mo siyang isang responsableng tao. Huwag mong pagsalitaan ang asawa ko ng ganyan, sigaw niya. Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na huwag niyang pakialaman ang pera ko. Siya ang unang nagbaba ng telepono. Dati, ang bagay na iyon ay ikinagagalit ko. Pero ngayon, pakiramdam ko ay isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib. Ang tawag na iyon ay hindi ako pinahina. Sa halip, lalo pa nitong pinatibay ang aking desisyon. Ang laban na ito ay hindi na lang laban kay Marco. Laban na ito sa kanilang tatlo. Alam kong hindi magtatapos ang gabi nang walang huling salpukan. Si Marisa, siya ang tipo ng tao na laging gustong magkaroon ng huling salita, ang bida sa sarili niyang telenovela. Pagsapit ng 9:09 ng gabi, umilaw ang screen ng aking telepono. Isang text message. Hindi man lang siya nag-abalang tumawag. Ang sabi sa text, nakuha mo na ang punto mo. Ngayon, tumabi ka na. Maikli, mayabang, puno ng pag-uutos. Tinitigan ko ang mensahe. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng hamon. Kaya ginawa ko ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ako ang tumawag sa kanya. Gusto kong marinig ang tapang niya kapag boses ko na ang kanyang kaharap. Elena, sagot niya. Ang boses niya ay matamis. Masyadong matamis. Ang uri ng tamis na nakakangilo sa ngipin. Inaasahan kong tumatawag ka dahil sa tingin mong natatakot ako sa'yo. Kalmado kong sinabi. Narinig ko ang kanyang mahinang tawa. Isang tawa na pilit at puno ng pangmamaliit. Hindi, mahal, sabi niya. Tumatawag ako dahil gumawa ka ng gulo. Isang gulo na nakakaapekto sa pamilya namin. Pamilya namin. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isip. Ang pamilya ninyo? Tanong ko. Hindi ko na itinago ang sarkasmo sa aking boses. Nakatira sa amin si Marco ngayon. Sagot niya.
na para bang iyon ay isang malaking tagumpay. Nasasaktan siya, napahiya. Ang krusada mong ito ay nakakasama sa kanya. Hindi bagay sa isang ina ang ginagawa mo. Doon na ako napatawa ng malakas. Isang tawa na galing sa aking tiyan, isang tawa na matagal ko nang hindi naranasan. Wala kang karapatan na turuan ako kung paano maging isang ina, Marisa. Sabi ko nang tumigil ako sa pagtawa. 15 taon kang naglalaro ng bahay-bahayan kasama ang anak ng iba at tinawag mo itong pagiging magulang. Samantalang ako, 20 taon kong mag-isang pinalaki ang batang iyan. Narinig ko ang pagbabago sa kanyang boses. Nawala na ang peking tamis. Ang lumabas na ngayon ay ang tunay na Marisa. Ang Marisa na may tinatagong galit. Mas marami pa akong nagawa para sa kanya sa mga taon na iyon kaysa sa nagawa mo. Sigaw niya. Ito na. Ito na ang hinihintay ko, ang pag-amin. Kung ganoon, mahinahon kong sinabi, sige, ipagpatuloy mo. Gawin mo ang lahat. Patirahin mo siya. Pakainin mo. Bayaran mo ang kanyang mga bayarin. Aliwin mo siya kapag sa wakas ay naintindihan na niya kung ano talaga ang halaga ng pagiging isang adulto. Elena, mariin niyang sabi, puno na ng galit ang kanyang boses. Sa tingin mo ba, makapangyarihan ka na dahil dito? Sa pagtalikod sa anak mo? Ang ginagawa mo ay nagpapakita lang kung gaano ka kapeti, kung gaano ka kaawa-awa. Kung ipagpapatuloy mo ito, huwag kang magtataka kung bumalik sa'yo lahat ng ito. Isang pagbabanta. Iyon na ang huli niyang alas, pero handa ako. At kung babantain mo ako ulit, Marisa, sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang kaba. Ipapareview ko sa aking abogado ang mga email na ipinadala mo gamit ang business account ni Antonio. Lalo na yung mga email kung saan sinasabi mong wala ako sa tamang pag-iisip at unstable daw ako. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang paglunok. Ah, sabi ko, hindi mo akalain na may kopya ako, ano? Meron. At kung gusto ni Marco na dalhin ito sa korte, hayaan nating ang hukom ang magpasya kung sino ang nasa tamang pag-iisip at kung sino ang nagmamanipula sa isang 35 taong gulang na lalaki na parang isang papet. Narinig ko siyang bumulong. Halos hindi ko na marinig. Nambobola ka lang. Hindi, sabi ko. At alam mo yan, hindi ko na siya hinintay na sumagot. Magandang gabi, Marisa. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makahirit ng isa pang salita. Umupo ako sa dilim at sa unang pagkakataon, ngumiti ako, isang tunay na ngiti. Akala niya, masisindak niya ako. Nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Pinalaki ko ang lalaking sinusubukan niyang kontrolin. At alam na alam ko kung ano ang kanyang mga kahinaan at kinatatakutan. Kinaumagahan, pumasok ako sa opisina ng aking abogado, si Attorney Santos. Dala-dala ang aking folder. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito naglalaman ng mga resibo at titulo. Naglalaman na rin ito ng bagong kumpiyansa. Si Attorney Santos ay isang babaeng nasa mga 40, walang paligoy-ligoy, at may matalas na pag-iisip. Hindi niya ako tinanong kung kumusta ako. Binuksan niya agad ang folder at nagsimulang magtrabaho. Naging abala ka, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Tumawag sa akin si Marisa kagabi. Tinakot ako. Tumingin siya sa akin mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang mga labi niya ay nag-form ng isang manipis na linya. Hulaan ko, sabi niya. Tinawag kang unstable, sinabing masyado kang madrama, at sinabing sinisira mo ang pamilya. Tumango ako. Lahat ng iyon, tama ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ng aking abogado. Talagang paborito niya ang linyang iyan, bulong niya. Sinisira ang pamilya? Ang ibig sabihin lang niyan, tumayo ka para sa sarili mo. Mabilis niyang nilipat-lipat ang mga pahina ng aking folder. Matibay ang kaso mo, Elena, sabi niya. Lahat ng bayad ay galing sa account mo. Ang bahay at kotse ay nasa pangalan mo. Hindi mo lang siya tinulungan. Sinalba mo siya mula sa pagkalunod sa utang sa loob ng maraming taon. Isinara niya ang folder. Kung lalaban sila, tatabunan natin sila sa papeles. Sa sandaling iyon,
Nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawawala. May isang taong naniniwala sa akin. May isang taong nakakakita ng katotohanan. May isa pa, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay biglang bumaba, na para bang may isang sikreto siyang ibubunyag. May isa pa siyang maliit na file na inilabas at itinulak sa ibabaw ng kanyang mesa papunta sa akin. Binuksan ko ito. Sa itaas ng papel, nakasulat ang pangalan ng negosyo ni Marisa, Southview Boutique. Ang kanyang mamahaling clothing boutique na mas madalas pang magkaroon ng wine tasting kaysa sa customer. Tumingin ako sa aking abogado, nagtatanong. Hindi siya kumurap. May utang sila sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Naaabot sa mahigit 7 milyong piso. Sabi niya, hindi pa kasama diyan ang mga penalty at interes. Nanlaki ang aking mga mata. 7 milyon? Ganoon kalaki? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango si Attorney Santos. Matagal nang nalulugi ang butik na yan. Ginagawa niyang business expense ang mga personal na gastos niya. Mga bakasyon sa ibang bansa, mga alahas, mga mamahaling hapunan, lahat idineklara niyang gastos ng kumpanya. Hindi ko alam kung sino ang accountant niya, pero malapit na siyang mawalan ng lisensya. At si Marco? Tanong ko. Nasaan siya sa lahat ng ito? Si Marco, sabi ni Attorney Santos, at itinuro niya ang isang pangalan sa isa sa mga dokumento. Co-signer siya sa isang loan na ginamit ni Marisa para sa bagong inventory. Ibig sabihin, kapag inaudit ng BIR, si Marisa, itinaas lang ng aking abogado ang kanyang kilay. Pareho silang sabit. Sumandal ako sa upuan. Nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi kapangyarihan. Totoo ito? Tanong ko. Hindi pa rin makapaniwala. Totoo ito, kumpirma niya. At hindi pa ito alam ng publiko. Pero kung susubukan pa ni Marisa na magbanta, kung magsasampa siya ng kahit anong kaso laban sa'yo, marahil ay kailangan nating ipaalam sa BIR ang ating nalalaman. Bilang isang mabuting mamamayan, syempre, sabi ko, at inayos ko ang aking upo. Tungkulin natin bilang mamamayan. Ngumiti si Attorney Santos. Elena, hindi mo kailangang manuntok. Kailangan mo lang ipaalala sa kanila na kaya mong manuntok. Tinitigan ko ang folder sa aking harapan. Ngayon, hawak ko na ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Ebidensya. At kung susugurin pa ako ni Marisa, ipapatikim ko sa kanya kung ano ang pakiramdam ng malunod sa sarili niyang kasinungalingan. Ang notice to vacate ay ipinadala noong Huwebes. Opisyal, nakatatak, imposibleng baliwalain. 30 araw, walang negosasyon. Pagsapit ng Sabado, nagsimula na ang pagguho. Nagpark ako ilang kanto mula sa bahay sa Acacia Street. Ayokong magmukhang nagdiriwang. Gusto ko lang masaksihan. Ang mga movers ay nagsimulang maghakot ng mga gamit. Ang sofa na ako ang bumili. Ang TV na regalo ko sa aking mga apo. Lahat ay inilalabas isa-isa. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagkukunwaring nagwawalis o nagdidilig, pero ang kanilang mga mata ay nakatuon sa iisang palabas. Ang pagbagsak ni Marco Reyes. Nakita ko siyang lumabas ng bahay. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Si Marisa, wala, hindi nagpakita. Nalaman ko na lang na abala pala siya sa sarili niyang problema. Dumating ang sulat mula sa BIR. Isang anunsyo ng isang full audit at ang masakit pa para sa kanila. Si Marco ang pumirma para tanggapin ang sulat. Ang sumunod na mga araw ay parang isang domino effect. Ang butik ni Marisa ay nagsara ng walang pasabi. Ang kanyang mga kliyente, na karamihan ay mga mayayamang asawa mula sa kanilang country club, ay bigla siyang tinalikuran. Isang galit na customer ang nag-post sa Facebook. Isang review na naging viral, ibinunyag niya na ang imported luxury handbag na binili niya sa halagang 7,000 piso ay gawa lang pala sa isang pabrika sa Bangladesh
at mabibili sa Green Hills sa halagang wala pang 1,000. Ang internet ay walang awa. Dinurog nila ang pangalan ni Marisa. Sa loob lang ng 1 linggo, ang pangalan niya ay naging katatawanan sa mga social circle na dati niyang pinaghaharian. Si Marco naman, ang dating golden boy, ay biglang naging isang palaboy. Walang bahay, walang kotse, at ngayon, walang asawang mayaman na sasalo sa kanya. Ang mga chismis ay kumalat na parang apoy sa golf club ni Antonio. Ang tanong ng mga kaibigan niya, yung firm niyo rin ba ang gumagawa ng tax ni Marisa? Maging si Antonio ay nadamay. Ang kanilang perpektong mundo na binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. At ako? Wala akong ginawa. Umupo lang ako at pinanood ang lahat. Hindi ko kailangang gumanti. Ang sarili nilang mga gawa, ang sarili nilang kasakiman, ang siyang nagpabagsak sa kanila, ang hustisya, minsan ay tahimik lang na dumarating. At kapag dumating na ito, mas malakas pa ito kaysa sa anumang sigaw. Ang susunod na pagkikita ng aming pamilya ay sa kaarawan ng aking bunsong apo, ang anak na babae ni Isabel. Isang simpleng salu-salo lang. Kami-kami lang. Ang mga babae, tulad ng sabi ng aking anak na si Isabel, walang tensyon, walang entablado para sa anumang drama. Tanging init ng pamilya, tawanan, at amoy ng spaghetti at pritong manok. Naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang kapayapaan ng pagiging nasa isang lugar kung saan ka tinatanggap, kung saan ka mahalaga. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang may kumatok. Nagkatinginan kami ni Isabel. Hindi kami nag-imbita ng iba. Tumayo si Isabel para buksan ang pinto. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng aming beranda, nakatayo si Marco. Hindi siya ang Marco na huli kong nakita. Ang Marco sa aking harapan ngayon ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Hindi ahit ang kanyang mukha, lubog ang kanyang mga mata, at ang damit na suot niya, iyon ang damit na suot niya noong huli kaming magkita sa driveway. Gusot, marumi. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ito ng isang bigat. Ang bigat ng isang taong pasan ang buong mundo. Walang Marisa, walang regalo, tanging isang bote ng murang alak na dala niya. Pumasok siya ng dahan-dahan. Binati niya si Isabel nang may pilit na ngiti. Tumango siya sa kanyang mga anak na biglang natahimik at napayakap sa akin. At pagkatapos, ang mga mata niya ay napunta sa akin. Hindi ako tumayo. Hindi ko ibinuka ang aking mga braso para salubungin siya. Hindi ko ginawang madali para sa kanya. Pinanood ko lang siya habang dahan-dahan siyang lumalapit na para bang isang aso na hindi sigurado kung siya ba ay sisipain o papakainin. Huminto siya sa tabi ng aking upuan. Ang dating lalaking tumawag sa akin na talunan sa gitna ng hapagkainan ay nakatayo ngayon sa aking harapan na parang isang batang nawawala. "Ma," sabi niya. Ang boses niya ay mahina. Basag. Ako, mali ako. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko siya ng mabuti. Hindi na nang may galit. Hindi na nang may pagnanasa na makita siyang nasasaktan. Tinitigan ko siya ng may kalinawan. Nakita ko ang isang lalaking wasak. Isang lalaking sa wakas ay natututo sa pinakamahirap na paraan. Alam ko, sabi ko lang, nag-antay siya. Alam kong may inaantay siya. Marahil isang yakap. Marahil ang mga salitang, "Okay lang anak, nandito si mama." Marahil inaasahan niyang babalik ang babaeng laging nag-aayos ng kanyang mga gulo gamit ang kanyang naipong pera at isang ngiti. Pero ang babaeng iyon ay wala na. Ang paghingi ng tawad ay hindi nakakabayad ng utang. "Marco," kalmado kong sinabi. "Ang respeto, iyan ang nakakabayad." At nagsisimula iyan sa katahimikan. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan iyon. Si Isabel, na nakatayo sa aking likuran, ay marahang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang kilos ng suporta, isang kilos ng pag-unawa. Ang aking mga apo, na nakaupo sa aking magkabilang tabi, ay lalong sumiksik sa akin. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ko, nagbago na ang lahat. Hindi na ako ang anino sa likod ng pamilya. Ako na ang sentro. Ako ang pundasyon. Ako ang taong pinagkakatiwalaan nila. Ang taong ngayon ay naiintindihan na nila na siyang laging nagpapatibay sa mga pader ng aming tahanan. Umupo si Marco sa pinakadulong upuan ng mesa, malayo sa amin, tahimik, maliit. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, pinanood ko siya. Nakayuko siyang kumakain, hindi tumitingin kahit kanino. Ang lalaking, minsang naghari-harian, ay isa na ngayong dayuhan sa sarili niyang pamilya. Ang babaeng tinawag niyang talunan ay siya na ngayong may-ari ng bawat pulgada ng lupang kanyang tinatapakan. At hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang aking katahimikan, ang aking presensya ay sapat na. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, umupo ako sa aking paboritong upuan sa sala. Nagtimpla ako ng isang tasa ng tsaa. Sa ibabaw ng aparador, may isang lumang litrato. Isang litrato ni Marco noong siya ay 10 taong gulang. May dumi sa kanyang mukha. Nakangiti habang nasa likod niya ang isang treehouse na kami ang gumawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng potensyal, puno ng pangarap. Ang batang iyon ay matagal nang nawala. Marahil ay hindi na siya babalik pa. At tinanggap ko na iyon. Dahil habang tinititigan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana, nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga. Ang batang iyon ay nawala, pero ang babaeng naging ako. Ang babaeng natutong tumayo para sa kanyang sarili. Ang babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa gitna ng sakit. Siya ay mananatili dito at hindi na siya aalis pa.